Dalawang grupo ng manggagawa ang nagsumite ng petisyon para sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inaasahang sa Hulyo lalabas ang desisyon ng wage board dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Nakatutok sa kanyang trabaho si Ron sa isang maliit na karinderya sa Quezon City. Stay-in siya dito at ang matatanggap na sweldo ay nakalaan na para sa kanyang pag-aaral ng kursong Tourism Management. Ikinatuwa niya nang malaman na may mga grupong nagpetisyon sa gobyerno na itaas ang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila. Most of us naman talaga, mas gusto natin yung higher salary. But then, for me naman, na-understand ko na po yung situation. Ang pinapasokang karinderya ay nagsisimula pa lang at may 5 manggagawa. Kaya ang may-ari, pinasok na rin ang online at delivery ng pagkain para kumita. Kahit papano, ginagawan ko ng paraan para kumita kami kasi syempre may pangangailangan din yung mga tao, pangangailangan ng pamilya ko. Isinusulong ng Metro East Labor Federation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na dagdagan ng 855 pesos ang kasalukuyang 645 na minimum wage sa Metro Manila. Dismayado ang grupo sa ginawa ng mga mambabatas sa Kamara at Senado sa napornadang legislated wage hike. Sila yung nagyayabang pero hanggang yabang lang, no? Hanggang pambobola lang yung ginagawa nila sa mga manggagawa. Ang talagang layunin lang nito, makakuha lang ng boto eh. Pagkatapos ay ibabasura na yung mga kahilingan ng mga manggagawa. May ibang grupo naman ng mga manggagawa na humiling ng 555 pesos na dagdag sa minimum wage. Sagot ng mga employer, hinahangad din naman nilang mabigyan ng mas mataas na sahod ang kanilang mga manggagawa. Kung mayroon lang daw sana ng income board, ay hihilingin din nilang itaas ang kanilang kita para masabayan ang hiling na itaas ang sweldo. Medyo ang negosyo right now, sa tourism, especially sa tourism industry, no, medyo nahihirapan pa tayo at both amounts. So we're still trying to look forward, no, paano natin space ang gap. Alam naman natin na dapat kailangan natin i-uplift din at ituloy natin ang benepisyo ng mga employees natin sa tourism industry. Huwag sana sila mawalan ng trabaho, tuloy-tuloy natin dito at we have to protect their livelihood also. Batay sa report ng Department of Economy, Planning and Development, bumilis ang growth rate ng NCR noong 2024 ng 5.6%. Tinapos na ng Regional Wage Board ang mga public consultation kaugnay ng hiling na itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. At sisimulan ng himayin ang kahilingan ng mga manggagawa at ang paninindigan ng mga negosyante. Para kay Ron, kontento na siya ngayon sa kinikita dahil maganda ang relasyon nila ng may-ari ng karinderya at sinusuportahan ang kanyang pagbabalik eskwela. Kaysa naman tumaas ang sweldo, mawawalan naman ng trabaho. Sa part namin na maliliit na negosyante, so hindi naman namin kakayanin yun. Especially sobrang taas ng hinihingi ng mga manggagawa. So dapat fair lang. If malaki naman po yung kikitain mo, if hindi ka marunong, if saan mo gagamitin yung pera, it would be useless to siya. So you have to be responsible for the money even kung malaki man siya or maliit. Ayon sa Regional Wage Board, target nilang makapaglabas ng bagong wage order sa July 16. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio.